Gandang hapon po sa inyo lahat. At least may alam ko po, busog na kayo sa salita ng Diyos. Pero magpapakapuntan po tayo ngayon. Ang ating po pag-aaralan ay tungkol po sa takto a plea for unity o panawagan sa pagkakaisa. Buksan po natin ang Bible sa 1 Corinthians 1:10. First Corinthians chapter 1 verse 10. Sabi po dito, "Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment." Ama, dakilang Diyos, salamat po sa kakabasa po ng inyong salita. Dalangin ko, Panginoon, tulungan niyo po ako na may paliwanag po ang inyong salita ayon po sa inyong kalooban. Dalangin ko rin po, Panginoon, na bawat pakikinig na inyong pumaanan, Panginoon, ay maunawaan po ang inyong salita. Buksan niyo po, bigyan niyo po sila ng bukas na puso at isipan. Lahat po ito ay aking dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Nasabi po dito sa 1 Corinthians 1:10, sinasabi po dito ni Apostol Pablo na nananawagan siya doon sa mga hinihiling niya doon sa mga taga-Corinto na urging them in the name of our Lord Jesus Christ to do 3 things. Ano yung tatlong bagay na yun na pinananawagan ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto? Una, that they would speak the same thing, na isa lang ang kanilang sasabihin. Pangalawa, that there will be no divisions among them. At pangatlo, that they would be perfectly joined together in mind and in judgment. Sabi po dito ni Apostol Pablo, kasi kaya ito pong balita po ay nakarating kay Apostol Pablo nung siya ay nandun pa po sa Ephesus. Kung titignan po natin dun sa dito po sa verse number ang nagsabi po sa kanya dito ay si Chloe na hindi si Chloe na verse 11, sabi po niya dito, "For it hath been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you." Sinasabi niya sa mga taga-Corinto. Nung nasa Ephesus pa siya, kasi si Chloe ay merong mga sinasabi ng mga nag-aaral ng salita ng Diyos, na ito daw nung si Apostol Pablo ay nasa Ephesus pa, merong mga kamag-anak doon si Chloe. At sinabi sa kay Apostol Pablo na yung church sa Corinth ay nagkakaroon ng mga divisions. Sila ay nagkakaroon ng alitan. Ang sabi dito sa verse 12, ano yung nature ng division in the church? Dito naman sa atin sa Bible Baptist Church of Marilao, hindi naman ganun kalaki yung siguro merong division na sikreto, hindi natin sinasabi. Mga maliliit na bagay, maliliit na problema na siguro secret lang siya, naiilan lang nakakaalam, pero kung ito ay ating pababayaan, maaari ito magkaroon, maging isang division among sa ating church. Sinabi ko ni Apostol Pablo kasi mula pa noon sa panahon ng mga 1,000 AD, nangyari na nagkakaroon ng divisions among churches. Kaya ito ay magiging isang warning sa atin na para ating maagapang kagad kung sakaling meron tayong makita na pagbumula ng divisions among churches. Ito kasi sa Corinthians, malaking itong naging problema nila dahil ang tinitignan nila yung personality ng siguro mga leaders sa church ng Corinth, na nagkaroon ng naghati-hati sila, meron silang sinusundan na sinabi nga nito
ni Apostle Pablo sa verse 12. Now this I say that every one of you saith, I am of Paul, and I am Apollos, and I am Cephas, and I am Christ. Pero sinasabi ni Apostle Pablo, is Christ divided? Was Paul crucified for you, or were ye baptized in the name of Paul? I thank God that I baptized none of you but Crispus and Gaius. Ang sinasabi dito ni Apostle Pablo, ang church natin ay isang body at ang Panginoong Jesucristo ang ating head. At kung hindi tayo magkakaroon ng unity, kung hindi tayo magkakaroon ng one mind, ng one judgment, at hindi tayo magsasalita ng pare-parehas sa salita, at ayun ay salita ng Diyos, hindi tayo makakalakad ng diretsyon. Katulad yun ng ating katawan, na halimbawa itong paa natin, kaliwa at kanan ng paa, meron silang contention, hindi sila magkasundo. Halimbawa yung kanan gusto pumunta ng kaliwa, yung kaliwa gusto pumunta ng kanan. Ang magiging lakad natin pag ganun, nag-iwag-iwag. O kaya yung kanan natin gusto pumunta ng kanan, yung kaliwa gusto pumunta ng kaliwa, pag yung pasagwa tignan. Pero pag sinundan natin ang direksyon na gusto ng Panginoong Hesus, kung saan ang gusto ng Panginoong Hesus ay ang righteousness, at ang magkakasundo yung kaliwat kanan natin, magiging direksyon ang ating lahat. At tapos ay abay tayo na naman. Ayun lang, huwag yung gagawin kasi hindi, naniniwala ako na ang mga Baptist ay hindi dapat sumasayaw. At dapat ituro din natin sa mga anak natin na huwag natin silang i-praise pag sumasayaw. I-discourage natin. Kasi yung iba sinasabi ang pagsayaw ay talent. Hindi po talento ang pagsayaw. Turuan na lang natin sila ng magbasa ng mga Bible stories at kumanta para sa Diyos. Ngayon yung Church of Corinth was a divided congregation. Nagkahati-hati siya. Kaya nagkaroon ng Apostle Pablo for unity. Ang panawagan ni Paul sa mga taga-Corinto, ang sabi niya, Paul called upon the Corinthian believers to put their loyalties to men aside, wag doon sa tao, and focus on Jesus Christ. Ang kailangan kasi ng tayo kasi mga Kristiyano, tayong mga Bible-believing Christian, na sinusunod lang ang ating focus dapat ay kay Jesus Christ. At tayo ay mga followers ni Jesus Christ. May tulad din yan doon sa mga dito sa sanlibutan na yung mga artista may mga followers yan katulad ni si Nora, may Noranias, Vilma, Villanias, ay yung mga panahon po ninyo. Tapos yung mga panahon po namin si Katniel, meron din mga mga tawag dito si popsters, ilan alam niya yung mga Sarah Heronimo, sinusundan nila kanilang idolo, although sa atin, hindi sa sanlibutan yun, pero hindi sila nagkakaroon ng divisions. Kung saan pumunta yung kanilang sinusundan, doon sila pumunta. Tayo, ang ating sinusundan ng Panginoong Hesus. Kung saan papunta ang ating Panginoong Hesus, doon din tayo dapat tumubog. At dapat dito sa ating church, wala ring pinipili na sasamahan. Dapat lahat sasamahan natin. Kung hindi tayo mamimili kung sa pogi lang tayo sasama o sa maganda. Dahil lahat naman na anak ng Diyos ay pogi at maganda. Meron lang mas pogi at mas maganda. Tapos ang katulad din po ito ng isang kailangan natin ng unity para palaganapin at pagpatuloy ang gawain ng Panginoon. Yung unity makikita din sa isang kumpanya, yung kumpanya na yung mga company kasi mayroong vision, mission, may goal.
Kung ang isang kumpanya na mayroong, although kahit na magtrabaho yung isang departamento, kung yung isang departamento naman ang thinking niya ay puro sa pansarili, may hirapan silang ma-reach yung goal nila. Dapat meron silang unity, may coordination, meron silang collective effort para marating yung goal. Ganun din dapat tayong anak ng Diyos, itong buong church na lagi tayo dapat may unity. At para din yan yung basketball team, yung alam ko iba yung sa Amerika, yung San Antonio Spurs. Sila nagcha-champion sila. Kung ikukumpara yung individual na players nila, talent-wise o yung capability, mas less yung capability, yung individual talent ng mga players ng San Antonio Spurs kumpara na sa ibang team ng mga superstars, yung mga may individual capability na mas magagaling kaysa sa mga player nila. Pero sila nag-champion sila hindi dahil sa individual capabilities nila, kundi dahil sa kanilang team effort, sa kanilang collective effort, sa kanilang teamwork. Sila ay nag-champion. Gayun din dapat tayong dito sa church, na meron dapat tayong collective effort at may teamwork na lahat ng ating endeavor na gawain ay maging matagumpay sa tulong ng Panginoon. At sumisenyas na sa akin si brother, ano niya, tayo na tapos inaano niya, alis na daw ako, siya na daw sa mga. Maraming naman, sabi po dito, divisions and fighting within the church indicate the spiritual immaturity of the members. Yung ito daw nagpapakita na ang isang church ay baby Christians ba? Pagka mayroong alitan o nag-aaway sa yung mga members, although maliliit na bagay lang yun, dapat kung halimbawa ay lumapit sa inyong isang. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus na gayahin natin yung mga bata na tatakbuhan dyan. Mamaya mag-aaway yan, pero bumiglang ka lang ng ilang sandali, pati na uli sila. Dapat ganun din yung ating thinking na wag na natin patagalin kung meron tayong na hindi nakasundo o na nakatampuhan na ating co-member ng church. Ayusin na kaagad natin. O kaya kung sa atin naman sinabi ng may kaaway, maging peacemaker tayo. Kasi sabi ng Panginoon, God's will is that His church be unified and free from factions. Sabi po sa Matthew 5:9, Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Tsaka sabi po dito sa Romans 40:19, sabi po sa Romans 40:19, let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one may edify another. At sabi po sa Ephesians 4:3, sabi po sa Ephesians 4:3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. At panghuli na po sa James 3:16-18, sabi po dyan na James 3, chapter 3, verse 16, for where envying is strife and strife is, there is confusion and evil, and every evil work. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and peaceably entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. Purihin po ang Diyos sa lahat po sa Panginoon.